At ngayon po, mukhang tinake-over na yung lugar. No? Marami tuloy nagsasabi na palibasa, malaparaiso yung KOJC compound sa airport, marami nagnanasa na makuha yan. Napaka-violente po na nangyari. No? Naggamit pa sila ng tear gas, samantalang pinapasok naman sila ng kusa. Hindi naman lumaban yung mga taga-KOJC. At dito po sa Maynila, alam ko po, bukas, Piyesta Opisyal, ay magkakaroon po ng Black Monday. No? Mag-a-announce na lang po kami kung saan talaga yan at anong oras. Pero hanap nga yung wanted ng si Pastor Kibuloy. Alam po natin na sobra-sobrang gamit nila ng dahas sa paghahanap sa isang tao lamang, pero paulit-ulit na po itong ginagawa. At kakaiba po itong nangyari ngayon. Talaga pong hindi na sila umalis. Parang gusto nilang kunin na yung KOJC compound. Alam niyo po, bilang isang abogado, ang rules of court ay nagsasabi na kinakailangan kumatok para mag-serve ng warrant of arrest at kung meron kang basihan na nasa loob yung tao, ay pwede ka pumilit na pumasok. Pero wala pong sinasabi sa rules of court na pwede nilang i-occupy yung lugar. At ngayon po, mukhang tinake-over na yung lugar. No? Marami tuloy nagsasabi na palibasa, malaparaiso yung KOJC compound sa airport, marami nagnanasa na makuha yan. No? So mukhang totoo po yun dahil mukhang tinake over na ng police yung lugar in the guise of serving a warrant of arrest. At saka napaka-violente po na nangyari. No? Naggamit pa sila ng tear gas samantalang pinapasok naman sila ng kusa. Hindi naman lumaban yung mga taga-KOJC. Kilala ko po yung mga KOJC na yan. Sila po ay mga Kristiyano. Bagamat meron silang ibang doktrina. No? Ganun pa man, Kristiyano po sila, naniniwala po sila sa Panginoon at hindi po sila violente. So hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan i-tear gas pa. Pero ang tanong, bakit ba natin pakialaman yan nangyayari sa KOJC? Hindi ba kulto yung mga yan? Well, unang-una po, no, wala pong such a thing as kulto. Kanya-kanya po tayong mga pananampalataya. May Katoliko, may Iglesia, mayroong Protestante. Ako po, Protestante. Minority din po ako. Konti lang po ang diferensya namin sa Katoliko dahil kami nga po yung umalis sa Catholic Church dahil hindi kami naniniwala doon sa ilang mga doktrina. Now, ang importante po talaga ayon sa ating saligang batas, lahat tayo merong karapatan ng malayang pananampalataya. Pwede tayong maniwala at manampalataya hanggang gusto natin at hindi po pwede ipagkaitiyan sa atin ng Estado. Pero kung gaya nito, na in the service of warrant of arrest, nadidistorbo yung pananampalataya, yung kanilang mga services, yung kanilang mga dalangin, yan po ay pinagbabawal, hindi lang po dahil labag sa ating Bill of Rights, yung karapatan ng malayang pagsasamba, kundi yan po ay krimen. Yung offending religious feelings and disturbing religious services. So yun ang nangyayari po dyan, dahil alam ko po may mga oras ng pagdasal ng KOJC at hindi na sila po pwede magdasal dahil sila po ay physically occupied na ng mga kapulisan, yan po ay krimen din. Both offending of religious feelings and disturbing religious services. Pero nakakabahala po dyan, kung magawa ito sa KOJC na isang pananampalataya na talaga naman pong mga politiko ay dinadayo kapag eleksyon para kunin ang endorso ni Pastor Apollo Kibuloy, pwede pong gawin yan sa ibang mga relihiyon. Naalala niyo po nung minsan ng Iglesia ni Cristo, si Leila de Lima, hinahabol yung ka-Eduardo dahil di umano ay kinidnap yung kapatid. Kamutik na rin po mangyari yan dahil meron na rin pong paglusob doon sa sanktuaryo ng Iglesia ni Cristo. So lahat po dapat ng mga religion ay mabahala dahil kapag ang isang estado po ay linabag ang kalayaan ng malayang pananampalataya ng isang simbahan, pwede po nilang gawin yan sa lahat ng simbahan. Pero bukod pa po dun sa kalayaan ng malayang pagsamba, talaga naman pong nalalabag ang karapatang pantao ng mga taga-KOJC. Nakasaad po sa ating saligang batas, people's right to be secure in their places, persons and papers shall be inviolable. Totoo po, merong search warrant. Pero yung arrest warrant po, wala palang search warrant, arrest warrant. Totoo po, may arrest warrant. Pero yung arrest warrant po, hindi yan lisensya para halughugin ang buong lugar. Hindi yan lisensya para i-take over ang property ng simbahan. So nava-violate din po yung right to property, taking of property without due process of law. At pwede rin po yan mangyari sa lahat ng mga mamamayan, hindi lang po sa KOJC. Huwag po nating isipin na problema lang ito ng KOJC.
Dahil pag meron tayong mga mamamayang linabag ang karapatang pantao, ibig sabihin, ang gobyerno ay lalabag sa lahat ng karapatan at kahit kaninong karapatan, pwede nilang malabag. Kumbaga, part 2 po talaga ito ng Marcos na meron sa DNA na lumabag ng karapatang pantao. Kung gaganyan po ang gagawin nila sa mga mapayapang pananampalataya, isipin nyo nila kung anong gagawin nila doon sa mas mga radikal pang mga grupo. Balik na po ang panahon ng Marcos Sr. kung saan sinusupil ang karapatan ng pananalita, pagsamba, at siyempre po yung due process rights to property. Kaya nga po dapat gumising na tayo mga Pilipino. Huwag na po natin tanggapin ito. Bukas ang alam ko magkakaroon ng Black Monday. No? Ngayon po nagtitipong-tipong dyan sa gate ng KOJC sa Davao. Sumama na po kayo, makiisa na po kayo dahil ngayong linalabag nila ang karapatan ng KOJC, bukas karapatan na po natin ang kanilang lalabagin. Hindi po malayo na pupunta nila sila sa ating mga kabahayan, papasok na sa pilitan at hahalughugin ang ating tahanan na alam naman natin lahat ng ating tahanan, mahirap o mayaman, ay ang ating palasyo. Huwag na po tayong pumayag na tayo pa ang susunod na biktima. Kaya ipaalam na natin sa gobyerno na tayo naninindigan laban sa paglabag ng karapatang pantao. So yung mga nasa Davao, punta na po kayo sa gate ng KOJC at makaisa sa nangyayari ngayong pagtitipon. At dito po sa Maynila, alam ko po bukas, Piyesta Opisyal, ay magkakaroon po ng Black Monday. No? Mag-a-announce na lang po kami kung saan talaga yan at anong oras. Pero magsusuot po tayo ng itim at tayo magpapakita ng puwersa na tinututulan natin ang paglabag ng karapatang pantao na nangyayari ngayon, hindi lang po sa Davao kung hindi sa buong Pilipinas. Kasama na po ako doon sa naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao dahil alam niyo naman po, ang aking pananalita, ang aking kritisismo, yan po ang dahilan kung bakit ako po talaga ay pinakulong. Hindi po dahil sa pagbabastos, dahil nakita niyo po, walang pambabastos na nangyari sa Kongreso. So, mga Pilipino, gumising na po tayo. Bago pa, aantayin nyo pa ba na ang karapatan nyo ay masupil na? Aantayin nyo pa ba na masusupil yung karapatan ng buhay bago kayo gumalaw? Sobra-sobra po ang pag-aabuso ng gobyerno. Yan po nangyayari kapag wala sa tamang pag-iisip ang ating mga namumuno. Kaya kinakailangan manindigan na sa Davao ngayong gabi, sa labas ng KOJC at bukas dito sa Maynila, Black Monday. Kita-kita po tayo. Tingnan natin ang ilang mga sentimiento ng ating viewers. Pasensya na po kayo. Kulang ang aking boses. So, hindi ko po mababasa lahat. No? Dahil baka kinakailangan magkaroon ng konting boses para bukas. Si Sexy Love Spokes, nakakagalit na. Ay talagang galit na galit na po ako. Kaya nga miski ako may sakit, nag-spokes hour pa ako para manawagan. Manindigan sa karapatan. Manindigan laban sa adiktador. Manindigan para sa kalayaan. Manindigan para sa demokrasya. Labas na po tayo. Hindi sapat na nagla-likes tayo sa Facebook. Hindi sapat na nanonood tayo. Maraming salamat nga pala doon sa nanonood sa ating live sa EDSA kahapon. Kakaunti man lang kami sa EDSA pero umabot na po tayo ng 590 views. Isa na po yan sa pinakamalaking rally na nagkaroon tayo sa pamamagitan ng internet. Pero hindi po sapat sa internet lang tayo nagrarally. Kinakailangan ipakita natin ang ating presensya sa kalsada ng maibalik natin ang people power dahil yan po talaga ang sandata laban sa mga mapagmalabis na gobyerno. Elda Esquilio, personal blog, attorney, di po ka punta Davao, people power na po. Well, ito nga po, nagkasakit ako eh. Sa totoo lang, kung hindi ako kinulong, dapat nasa Davao ako dahil meron akong kasal at talagang sasaping na ako doon sa press briefing ng KOJC. Pero hindi po minabuti ng Panginoon. Siguro kasi kung nandun ako, baka mamaya ako talagang nanindigan at baka ako nasaktan na o hindi kaya ay napatay na. No? Christopher Cruz, blatant violation ng human rights ang nangyari. Tama po yan. Linalabag po ang karapatan ng Pilipino at habang merong Pilipino na binabaliwala ang karapatan, lahat po tayo may pakailam dahil baka mamaya tayo na ang susunod na malabag ang karapatan. Si Manay 74, may naganap pagtitipon ng mga taga Davao ngayong gabi. Dami ng tao sa labas ng compound at pinapaalis ng pulis. Lahat po kayo dyan sa Davao, magtipon-tipon na po kayo sa labas ng gate ng KOJC. Saklolohan na po natin ang KOJC. Malaking dagok sa kanilang kalayaan po nangyayari ngayon. Pakita natin na tama na, sobra na, naninindigan na ang taong bayan. Hindi na tayo papayag na pagpabuli, palibasa, may mga baril sila. RR Onang Lopez,
nakadurog ng puso ang ginawa nila sa KOJC. Kaya nga po, kung nadurog ang puso ninyo, kung kayo nasa Davao, pumunta na kayo doon sa labas ng gate ng KOJC, at kung kayo naman nasa Maynila, magtipon-tipon po tayo bukas para sa Black Monday. Longga HK. Hello, attorney. Good evening po. Kamusta? Get well soon. Attorney, naawa ko sa KOJC. Wala na ba magawa, kawawa sila? Ano pa dapat gawin? Wag po natin sila kaawaan. Kinakailangan po tayo po ay makipagkapit-bisig sa lahat ng Pilipino na inaapi at linalabag ang karapatan. Bevin Brenzuela, kailan ba makikialam ang Korte Suprema at AFP? Well, kung hindi nga lang po ako may sakit, ako na po sana ang dudulog, pero nagkasakit po ako. No? Pero titignan ko po kung bukas kaya ko mag-draft na isang petition para sa Korte Suprema dahil hindi naman po pwede na lantaran na lalabag ang ating mga karapatan at wala pong remedyo.